Hasn't anyone told you that heroes die quickly? 詠春，張天志。 Steak would have been perfect by now. Sa simula ng pelikula, ipinakita sa atin ng isang martial artist, si Chong Tin-Chi, na natalo sa isang duelo laban sa maalamat na kung fu master na si Ip Man. Matapos matalo sa laban, nagretiro si Tin-Chi mula sa martial arts at lumipat sa ibang lungsod kasama ang kanyang anak, sa paglalayong magkaroon ng ordinaryong buhay. Makalipas ang ilang buwan pagkatapos ng kanilang paglipat, natagpuan ni Tin-Chi ang kanyang sarili sa matinding problema sa pananalapi. Dahil dito, napilitan siyang magtrabaho bilang hitman para sa isang matandang lalaki na nagngangalang Yuan. Makalipas ang ilang buwan ng pagtatrabaho bilang hitman, nagpa siya si Tin-Chi na lisanin na ang mapanganib na trabahong ito, matapos ma-realize na nakapag-ipon na siya ng sapat na pera para magsimula ng sarili niyang negosyo. Ikinalulungkot ni Yuan ang pagbibitiw ni Tin-Chi dahil isa siya sa mga pinakamagaling niyang assassin, na iginagalang sa kanyang prinsipyo sa hindi pananakit sa mga babae at bata. Matapos ibigay kay Tin-Chi ang kanyang huling bayad, sinubukan siyang pigilan ni Yuan at hinamon siya sa isang pagsubok. Sinabi niya kay Tin-Chi na kung makakaiwas siya sa balang ipapaputok niya, malaya na siyang makakaalis. Gamit ang isang mabilis na paggalaw, dinisarmahan ni Tin-Chi si Yuan, at inagaw ang baril bago pa siya makapagpaputok. Hindi nagtagal, nakaharap ni Tin-Chi ang isa pang assassin na nagngangalang Sadi, na kilala sa kanyang pambihirang kakayahan sa pakikipaglaban. Gayunpaman, naputol ang kanilang labanan nang makialam si Yuan, at nirespeto ang desisyon ni Tin-Chi na iwan na ang buhay ng pagiging assassin. Pagkatapos opisyal na magretiro bilang hitman, nagbukas siya ng isang maliit na tindahan sa kanyang tahanan at nagsimula ng mas tahimik na buhay kasama ang kanyang anak na si Feng. Tuwing umaga pagkatapos magbukas ng tindahan, inihahatid niya ang kanyang anak sa paaralan at iniiwan ang tindahan sa kanyang kapitbahay. Hindi masyadong malayo ang distansya sa paaralan, ngunit nais ni Tin-Chi na matutong maging isang mabuting ama at matiyak ang kaligtasan ng kanyang anak. Pagdating sa paaralan, nangako si Tin-Chi kay Feng na darating siya sa oras para sunduin siya, at dadalhin siya sa isang magarbong steakhouse para sa pagdiriwang ng kaarawan ni Feng sa araw na yon. Lumipat ang eksena sa isang nightclub, kung saan gumagamit ng droga ang isang dalagang nagngangalang Nana. Dati siyang isang prosti, ngunit naging adik matapos ipakilala sa masamang droga ng isang lalaki na nagngangalang Saikit. Ngayong lubog na sa utang, natagpuan ni Nana ang kanyang sarili na natrap at minamanipula ni Saikit, isang notorious at matagumpay na drug dealer, na sadyang binabaon sa utang ang kanyang mga kliyente para pagsamantalahan sila. Sa loob ng maraming taon, pinamamahalaan niya ang negosyong ito kasama ang kanyang nakatatandang kapatid na babae, si Songkwan. Noong araw na yun, pinilit ni Saikit si Nana na bayaran na ang kanyang mga utang. Dahil wala siyang sapat na pera, nagbanta si Saikit na ibebenta siya sa isang mobster. Sa pagiging desperado, tinawagan ni Nana ang kanyang nakababatang kapatid na si Julia, upang tulungan siyang bayaran ang utang at sunduin na siya. Samantala, pumunta si Tin-Chi sa isang tindahan ng laruan sa palengke para bumili ng regalo para kay Feng. Pagdating ni Julia sa lugar ni Saikit, iniabot niya dito ang pera at hiniling kay Saikit na wag na muling magbenta ng droga sa kanyang kapatid. Ngunit nang papaalis na sina Julia at Nana sa lugar, pinigilan sila ni Saikit at inutos kay Julia na bayaran ang interes sa mga utang ni Nana. Gayunpaman, tumanggi si Julia na magbigay ng karagdagan pang pera, at napilitang lumaban sa ilan sa mga tauhan ni Saikit. Sa panahon ng kaguluhan, si Tin-Chi, na napadaan lang sa lugar, ay hindi sinasadyang nasangkot sa away dahil nasira niya ang regalong ibibigay niya sa kanyang anak. Sa pagkainis, tinuruan niya ng leksyon si Saikit at ang kanyang mga tauhan sa pamamagitan ng pagbugbog sa kanila. Sa pagtatapos ng labanan, agad na inaresto ng mga pulis ang lahat ng sangkot, at kinwestiyon sila sa police station. Mabilis na nakalaya si Saikit matapos suhulan ng isang tiwaling commander na nagngangalang Thomas, habang sina Julia, Nana at Tin-Chi naman, ay pinalaya pagkatapos ng ilang oras ng pagtatanong. Kinagabihan, nagmamadaling umuwi si Tin-Chi at dinala si Feng sa steakhouse para sa hapunan.
Sa kasamaang palad, ang malaking lalaki na nagngangalang Owen Davidson, ang may-ari ng restaurant, ay sinabi na sarado na sila. Nang makita ang pagkadismaya sa mukha ni Feng, ibinigay na sa kanya ni Tin Chi ang kanyang regalo. Hindi na ito gumagana, pero masaya pa rin itong tinanggap ni Feng dahil pinaghirapan ito ng kanyang ama. Sa kabilang banda, sa Chonglok Group, ang opisina ng sindikato na pinamamahalaan ng nakatatandang kapatid na babae ni Saikit, lahat ng mga drug dealer boss ay nagtipon upang magdaos ng isang pulong. Sa meeting, sinabi ni Song Quan na plano niya na muling i-reconstruct ang kanilang drug dealing organization sa isang malinis na organisasyon. Ang pangunahing dahilan kung bakit nais niya itong gawin ay dahil sobrang laki na ng kinikita ng kanilang negosyo sa pagbebenta ng droga, at lahat sila ay sobrang yaman na. Mas makakabuti kung magpapatakbo na sila ng malinis na negosyo, at magsimulang magtrabaho kasama ang iba pang kumpanya. Noong una, mariing tinanggihan ni Saikit ang plano, ngunit pagkatapos sumang-ayon ng buong grupo sa plano ni Song Quan, napilitan din siyang sundin ito, na ang ibig sabihin ay tatalikuran na nila ang anumang maruming negosyo. Isang araw, si Feng ay kasama ang kanyang mga kaibigan, habang nagbabasa ng comics tungkol kay Batman. Sinabi ni Feng na mas magaling ang kanyang ama kaysa sa sinumang superhero dahil pinapabagsak niya ang mga kalaban gamit lang ang isang suntok. Gayunpaman, sinabi ng isang batang bully na isang tindero na lang ang kanyang ama ngayon, na labis na ikinainis ni Feng. Sa pagkainis, sinubukan niyang atakihin ang bully ngunit sinuntok siya nito sa mukha. Nang gabing yun, umuwi si Feng ng merong black eye, ngunit hindi ito masyadong pinansin ni Tin Chi at sabay silang kumain ng hapunan. Kalaunan, ginamot niya ang mga sugat ni Feng at pinatulog na siya. Sa sandaling yun, napansin ni Tin Chi ang ilang newspaper clipping na itinatago ng kanyang anak. Tungkol ito sa dati niyang buhay noong nagtuturo pa siya ng Wing Chun, na ngayon ay tuluyan na niyang tinalikuran. Hindi nagtagal, si Saikit at ang kanyang mga tauhan ay biglang sinira ang bintana ng tindahan, gamit ang ilang Molotov bomb bilang kanilang paghihiganti. Nang makita ito, mabilis na pumunta si Tin Chi sa kwarto ni Feng at binuhat siya palabas ng bahay. Sa kasamaang palad, nilock ni Saikit ang pintuan gamit ang isang kadena, dahilan para hindi sila kaagad makalabas. Sa sandaling yun, nahulugan si Feng ng ilang debris na sumugat sa kanyang likod. Sa pag-aalala, si Tin Chi ay kaagad na nag-isip ng paraan at ginamit ang isang freezer at ilang bote ng soft drinks para pasabugin ang pintuan. Sa sandaling makalabas na sila, hinagisan siya ng Molotov bomb ng mga tauhan ni Saikit, dahilan para masunog ang braso ni Tin Chi. Upang iligtas si Feng, tumakas si Tin Chi mula sa pagtugis ng mga tauhan ni Saikit. Habang tumatakbo, nakasalubong niya si Julia sa daan, at agad na humingi ng tulong sa kanya para bantayan ang kanyang anak. Matapos matiyak na ligtas na si Feng, nilabanan ni Tin Chi ang ilan sa mga thugs na tumutugis pa rin sa kanya. Matapos silang talunin lahat, tumakbo si Tin Chi sa kinaroroonan ni Julia upang kunin ang kanyang anak. Ngunit sa kalagitnaan ng paglalakbay, biglang sumulpot si Sadie at inatake siya. Hindi na naiwasan ang laban sa pagitan nila, ngunit naguguluhan si Tin Chi kung bakit siya inatake ni Sadie at kung sino ang nagpadala sa kanya. Sa kabutihang palad, hindi nagtagal ang kanilang laban dahil umalis na si Sadie matapos magpakita sina Julia at Feng. Agad na dinala ni Tin Chi ang kanyang anak sa pinakamalayong ospital para magamot, at nanatili si Julia para alalayan sila. Pagkatapos nito, inireport niya ang nangyaring panununog sa pulisya, ngunit sinabi ng mga tauhan ni Thomas na walang nakitang ebidensya, at idineklara na aksidente lang ang lahat. Ngunit ang totoo, nasuhulan si Thomas ni Saikit para pagtakpan ang pag-atake. Samantala, inireport kay Song Quan na nanggugulo na naman ang kanyang nakababatang kapatid. Dahil nawasak ang kanilang tahanan, inalok ni Julia na manirahan muna sila pansamantala sa bar kung saan siya nagtatrabaho. Ang may-ari ng lugar ay si Fu, ang fiancé ni Nana. Dahil minsang iniligtas ni Tin Chi ang buhay ng kanyang fiancé, pumayag siya na manatili sila sa kanila basta't huwag niyang aagawin ang kanyang babae, at kailangan niya ring magtrabaho sa bar. Pagkatapos nito, inihatid na sila ni Julia sa kanilang silid sa itaas, kung saan naabutan nila si Nana na naka-underwear lang. Matapos ang lahat ng nangyari, na-realize ni Tin Chi na hinding-hindi mahuhuli si Saikit ng batas dahil sa kanyang kapangyarihan at pera. Sa makatuwid,
Linano niyang maghiganti sa kanyang sariling paraan sa pamamagitan ng pagsunog sa base ni Psykit. Matapos talunin ni Tinchi ang mga tauhan ni Psykit na nagbabantay sa loob ng base, pinaalis niya ang lahat at pagkatapos ay sinunog na ang base bilang paghihiganti. Nang sumunod na gabi, sinimulan na ni Tinchi ang pagtatrabaho sa bar bilang bartender. Sa sandaling yun, napansin niya si Julia na kumakanta sa entablado para aliwin ang mga customer at unti-unting nahulog sa kanya. Habang nanunood, isang Briton ang bumangga sa kanya at bastos na inutos na pulutin ang kanyang lighter. Sinunod naman ito ni Tinchi, ngunit ihinampas niya ito sa mesa. Susuntukin na sana siya ng lasing na customer nang biglang dumating si Fu at humingi ng paumanhin sa kanya. Pagkatapos nito, kinausap ni Fu si Tinchi at sinabi sa kanya na lunukin ang kanyang pride dahil ang kanilang trabaho ay paligayahin ang mga customer. Nang sumunod na araw, nang malaman ni Psykit na sinunog ang kanyang base, nagalit siya at binalak na maghiganti kay Tinchi, ngunit hindi ito pinayagan ng kanyang ate dahil ayaw niya itong patuloy na gumawa ng gulo. Ayaw ni Quan na lumikha si Psykit ng mas marami pang kaguluhan na maaaring makaapekto sa sisimulan nilang negosyo. Gayunpaman, hindi matanggap ni Psykit ang ginawa ni Tinchi at plinanong gumanti sa kanya ng palihim. Nang sumunod na gabi, pumunta si Song Quan sa bar ni Fu para makipagkita kay Tinchi na nagtatrabaho bilang bartender. Alam niya na si Tinchi ay may pambihirang martial arts skills at hiniling niya sa kanya na wag nang istorbohin pa ang kanyang kapatid. Dagdag pa dito, nag-abot din siya ng tseke para bayaran ang sunog na ginawa ng kanyang kapatid. Sa kabila ng laki ng halaga, tumanggi si Tinchi na tanggapin ang tseke at sinabing binigyan niya si Psykit ng patas na bayad sa pamamagitan ng pagsunog sa kanyang base. Nang marinig ito, umalis na si Quan sa bar pagkatapos niyang ibigay ang tseke kay Fu. Kinaumagahan, pumunta si Psykit sa kanyang matalik na kaibigan na si Sang at pinag-usapan nila ang tungkol sa kanyang posisyon sa negosyo. Si Kit ang sunod na uupo sa trono, ngunit hindi siya makagalaw ng maayos dahil sa kanyang kapatid. Sa kanilang pag-uusap, kinumbinsi niya si Sang na ipagpatuloy nila ang pagbebenta ng droga, ngunit agad niya itong kinontra dahil labag ito sa utos ni Song Quan. Gayunpaman, iginiit ni Psykit na siya na ang bahala sa kanyang kapatid, at kalaunan ay nakumbinsi din si Sang na maging partner sila sa bagong negosyo. Nang araw ding yun, nagpapahinga sina Fu at Tinchi sa rooftop habang umiinom. Sinabi ni Fu na alam niyang si Tinchi ay isang martial artist na direktang nakipaglaban sa maalamat na kung fu master na si Ip Man. Nang may kumpiyansa sa kanyang kakayahan sa pakikipaglaban, hinamon niya si Tinchi na maglaban sila sa isang friendly duel para malaman kung gaano talaga siya kagaling. Noong una, tumanggi si Tinchi na tanggapin ang hamon, ngunit sa huli ay napilitan din siyang gawin ito matapos siyang atakihin ni Fu. Hindi nagtagal ang kanilang laban dahil madaling natalo ni Tinchi si Fu gamit lamang ang maliliit na pag-atake. Nang matapos ang laban, si Fu, na ayaw mapahiya, ay nakiusap kay Tinchi na wag sabihin ang kanyang pagkatalo. Nang sumunod na araw, si Tinchi, Julia at Feng ay bumisita sa nasunog na tindahan upang tingnan kung may maisasalba pa silang gamit. Doon, natagpuan nila ang newspaper clipping at gayon din ang iniregalong laruan ni Tinchi. Sa pag-iikot sa tindahan, nakita nila ang Wing Chun wooden dummy, na agad na nagpaalala kay Tinchi ng kanyang nakaraan noong martial artist pa siya. Ngunit dahil wala nang masasalba pa, umalis na sila sa lugar. Kinagabihan, sina Tinchi at Feng, kasama sina Fu, Julia at Nana, ay kumain sa steakhouse na dating gustong bisitahin ni Feng sa kanyang kaarawan. Tinupad ni Tinchi ang kanyang pangako na hindi niya natupad noong isang araw sa pamamagitan ng pag-order ng pinakamahusay na steak para kay Feng at hinayaan siyang kumain hanggat gusto niya. Hindi lang yun, hiniling din ni Tinchi kay Owen na maghanda ng birthday cake para sa pagdiriwang ni Feng ng kanyang kaarawan. Nang inihahanda na ni Owen ang birthday cake sa mesa, humanga si Feng nang makita ang Batman bracelet na nakapulupot sa kamay ni Owen dahil mahal na mahal niya ang superhero. Sa kabilang panig ng restaurant, si Owen ay nag-organize ng isang bidding event sa lahat ng mga negosyante, kung saan ang malilikom na pera ay ibibigay sa mga nasalanta ng bagyo. Ang unang bagay na dinala sa unahan ay isang antique na vase, kung saan umabot ang bid hanggang sa $100,000. Namangha ang lahat sa napakayamang negosyanteng ito, na nabunyag na walang iba kundi si Song Quan, na ginawa ang bagay upang pabanguhin ang pangalan ng kanilang organisasyon.
Ipinatawag siya sa unahan upang magbigay ng speech, ngunit nang malaman ng lahat na mula siya sa Chonglok Group, sinimulan nila siyang husgahan dahil sa ilegal nang galing ang kanyang pera at sinabing hindi siya nararapat na sumali sa kanila. Dahil dito, wala nang naging choice si Owen kundi tanggihan ng kanyang pera at hiniling sa kanya na umalis na sa restaurant. Samantala, habang papauwi mula sa restaurant ni Owen, natagpuan ni Tinchi at Julia ang isang lalaki sa isang makipot na eskinita na gumagamit ng droga. Matapos ang karagdagang investigasyon, lumalabas na ang taong nagbenta ng droga sa murang halaga ay tauhan ni Saikit. Tila plano ni Saikit na gawing adik sa droga ang mga tao sa lungsod upang madagdagan at mapalawak ang kanyang negosyo. Hindi nagtagal, nagtungo sina Tinchi at Julia sa ilang eskinita sa paligid ng lungsod upang pigilan ang mga tao sa paggamit ng droga. Sa kasamaang palad, kahit na sinubukan ni Tinchi at Julia na pigilan ang sirkulasyon ng droga mula sa grupo ni Saikit, mabilis pa ring nakakabili ng mga droga ang mga tao. Sa hindi inaasahang pagkakataon, may isa pang drug dealer na nagbebenta ng droga sa lungsod, at ang taong yun ay si Owen. Sa lahat ng oras na ito, palihim niyang pinapatakbo ang kanyang drug business, gamit ang steakhouse bilang cover. Nang gabing yun, matapos malaman ni Saikit ang tungkol sa ilegal na negosyo ni Owen, hiniling niya kay Owen na magtulungan sila para gawing mas smooth ang kanilang negosyo. Gayunpaman, sinabi ni Owen na isang matapang na lalaki lang ang pipiliin niya para maging kanyang partner. Nang marinig ito, kinuha ni Saikit ang sarili niyang baril at walang pag-aalinlangang pinatay ang matalik niyang kaibigan na si Sang. Tila humanga si Owen sa katapangan ni Saikit, kaya tinanggap na niya ang alok ni Saikit na makipagtulungan sa pagpapaunlad ng kanilang ilegal na negosyo. Kinabukasan, pumunta si Tinchi kay Songkwan para sabihin na si Saikit ay nagpapakalat ng droga sa Bar Street, kung saan nakatayo ang bar ni Fu at ilang negosyanteng ayaw sa gulo. Sinabi niya na kung hindi siya kikilos para patigilin ang kanyang kapatid, hindi siya magdadalawang isip na patayin siya. Sa kabilang banda, si Nana, na hindi pa ganap na gumagaling sa pagkalulong sa droga, ay palihim na naghanap ng droga sa isang eskinita. Sa kasamaang palad, ang mga gamot na natagpuan niya ay isa lang bitag mula kay Saikit upang maghiganti sa kanya. Matapos mahuli ni Saikit at ng kanyang mga tauhan si Nana, malupit na ibinuhos ni Saikit ang maraming dosis ng droga sa kanyang bibig. Dahil sa dami nito, nagsimulang magkumbulsyon si Nana at nahirapang huminga. Ilang sandali pa, napansin ni Julia si Saikit at ilan sa mga tauhan nito na nagmamadaling lumabas ng eskinita. Nang makita sila, hindi niya mapigilang maghinala at nagmamadaling pumunta sa eskinita. Sa kasamaang palad, sa oras na dumating si Julia, si Nana ay nasa isa ng kakilakilabot na kondisyon, at hindi nagtagal ay binawian na rin siya ng buhay. Sa sobrang galit, kinumbinsi ni Fu si Tinchi na maghiganti kay Saikit para sa pagkamatay ni Nana. Pagdating nila sa base ni Songkwan, isang matinding labanan ang naganap sa pagitan nila. Kahit na sina Fu at Tinchi ay kinakailangang lumaban sa maraming tao ng sabay-sabay, dinominate nila ang laban at hindi nagpakita ng awa sa kanilang mga kalaban. Nang papatayin na sana ni Tinchi si Saikit, nakialam si Songkwan. Naglaban ang dalawa. Hanggang sa makialam si Saikit sa pamamagitan ng pagpapaputok sa kanila. Sa halip na palakihin pa ang gulo, pinutol niya ang kamay ni Saikit bilang kabayaran sa pagkamatay ni Nana, at pinilit siyang ibunyag kung saan nakalagay ang mga droga. Sa huli, natagpuan nila ang lahat ng ebidensya ng mga droga. Nang walang sinasayang na oras, si Fu ay kaagad na nakipag-ugnayan sa media, at tiniyak niya ang pagkakalantad ni Saikit. Samantala, si Owen, na nakaramdam ng panganib para sa kanyang negosyo, ay sinuhulan ang mga tiwaling pulis para i-frame si Fu sa pamamagitan ng pagtatanim ng peking ebidensya sa kanyang bar. Sa pangunguna ni Commander Thomas, gumawa ang kapulisan ng isang iligal na inspection sa bar ni Fu, kung saan nagtanim sila ng ilang droga para i-frame siya. Iginiit ni Fu na na-set up lang siya, ngunit sinabi ni Deputy Police Commander Fai na sumunod na lang siya. Bago arestuhin, kinumpronta ni Tinchi ang deputy at tinanong kung nasaan ang kanyang konsensya. Wala silang ginawa noong sinunog ang kanyang bahay, pinatay si Nana,
at ngayon ay magbubulag-bulagan siya sa katiwalian ng kanilang pinuno. Sa kabila nito, iginiit ni Fai na sumusunod lang sila sa tama at pagkatapos ay inaresto na si Fu. Gayunpaman, lumalabas na si Fu ay hindi dinala sa himpilan ng pulisya, kundi sa isang tagong lokasyon kung saan naghanda si Owen na patayin siya. Let's sit for 5 minutes. Ready to eat. Well, you should enjoy your last meal. Gamit ang ilang suntok at mabibigat na sipa, pinatay ni Owen si Fu na hindi nakaligtas dahil sa kanyang handcuff. Nang hindi namamalayan ni Owen, kinuha ni Fu ang kanyang Batman bracelet, umaasang malalaman ni Tin Chi na si Owen ang pumatay sa kanya. Pinagtakpan din ng pulisya ang aktwal na katotohanan sa pagkamatay, na iginiit na namatay si Fu mula sa pagkahulog sa isang bangin matapos tangkaing tumakas. Ngunit pagkatapos mahanap ni Tin Chi ang Batman bracelet sa kamay ni Fu, na-realize niya na si Owen ang pumatay sa kanya. Nang sumunod na gabi, nagpaalam si Tin Chi kina Feng at Julia para gawin ang isang bagay, at nangako siya sa kanila na babalik siya ng ligtas. Pagkatapos ay pumunta na siya sa restaurant ni Owen nang may nag-aalab na galit at kagustuhang maghiganti, at pagdating doon, pinabagsak niya ang ilang lalaki na nagpaplanong ilipat ang mga droga. Kasabay nito, pumunta si Song Quan kay Yuan at hiniling sa kanya na patayin ang isang tao. Pagpasok sa restaurant ni Owen, hinagis ni Tin Chi ang isang bag ng ebidensya ng droga, ngunit iginiit ni Owen na hindi ito sa kanya. That's not mine. Ngunit nang ipakita ni Tin Chi ang kanyang Batman bracelet, hindi na naiwasan ang isang napakatinding laban sa pagitan nila. Higit na mas komplikado ang kanilang laban kaysa noong una, dahil si Owen ay may superior na lakas kaysa kay Tin Chi. Hasn't anyone told you that heroes die quickly? Ngunit sa kabutihang palad, gamit ang kanyang galing sa martial arts, na-survive ni Tin Chi ang mga ginawang pag-atake ni Owen at nagawang ma-corner siya. Wing Chun. Nang malapit na sanang tumakas si Owen, si Commander Thomas at ilang pulis ay dumating sa lugar upang iligtas ang may-ari ng restaurant. Sinabi ni Tin Chi na si Owen ang leader ng sindikato ng droga at siya dapat ang arestuhin nila, ngunit to the rescue si Thomas at sinabing wala siyang ebidensya. Gayunpaman, nagsimula ang kaguluhan ng suportahan ng mga mamamayan si Tin Chi, at hinimok ang pulisya na arestuhin din si Owen. Noong una, tumanggi si Commander Thomas at inatake ang mga sibilyan. Ngunit pagkatapos na makita ng mga kapulisan ang dalawang saksi at ebidensya ng mga droga ni Owen, hindi na siya nakatanggi pa. Dahil dito, agad na inutusan ni Fai ang kanyang mga tauhan na arestuhin si Thomas sa palaging pagtatakip niya kay Owen. Sa kabilang banda, ginamit ni Owen ang pagkakataong ito para makatakas, at nagmamadaling umalis sa lugar. Nang makita ito, agad siyang hinabol ni Tin Chi at ng taong bayan. Lingid sa kaalaman ni Owen, naghihintay na sa kanya si Sadie, at pinatay siya sa pamamagitan ng paghagis ng patalim sa kanyang ulo. Pagdating ni Tin Chi, nakita niya si Sadie sa malapit at napangiti nang makita siya. Dito na nabunyag na ang taong ipinapatay ni Song Quan kanina ay talagang si Owen. Sa huling eksena, tinupad ni Tin Chi ang kanyang pangako sa pamamagitan ng pag-uwi ng ligtas kina Feng at Julia, na minarkahan ng simula ng kanilang mapayapang buhay, at dito na nagtatapos ang pelikula. Pakipindot naman ng like button kung nagustuhan mo ang pelikula at kung hindi naman, pindutin mo ng 2 beses ang dislike button para lang makasiguro.